ang nakakalungkot na linggo ni VP Sara Duterte. At wala na tayong magagawa mga kaibigan, kundi panalangin na lamang. Dahil ang impeachment complaint ay ifa-fast track na. Marami kasi ang nagsasabi na hindi naaabot sa pagbibreak ng session ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero may malaking pero mga kaibigan. Ang impeachment ay tila ifa-fast track daw at hindi na ito aabot ng June. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, at posibleng hindi lang tatlo ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil may ikinakasang ika-4 na reklamo na posibleng ihain sa susunod na linggo, ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Sa oras na maitransmit na sa Office of the Speaker itong 3 impeachment complaints laban kay VP Sara, ano na ang susunod na mangyayari? Ella, wala pa ring 4th impeachment complaint hanggang ngayon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nagbigay na siya ng sapat na oras para intayin ito ngayong linggo. Ay balak niya nang i-transmit ang unang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng kwestiong paggasto sa confidential funds ng Vice Presidente. Oras na ma-transmit sa tanggapan ni Speaker Romualdez, kailangan na itong maisama sa order of business sa loob ng 10 session days. Kasunod nito, i-refer na ang impeachment complaint sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. I think we have given them enough time, so we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Narinig mo na ba ang balitang yumanig sa mundo ng politika? Isang linggo ng tensyon, usap-usapan at palaisipan. 3 impeachment complaints ang ihahain laban kay Vice President Sara Duterte. Pero teka, baka hindi lang 3. Ano ang ibig sabihin nito? Paano kung may pang-4 pang kasunod? At mas mahalaga, paano kung ito ang simula ng isang mas malaking yugto sa kasaysayan ng bansa? Ang linggong ito maaring maging simula o katapusan. Pero bakit nga ba nangyayari ito ngayon? House Secretary General Reginald Velasco mismo ang nagsabi, "We will act on it this week." Ibig sabihin, hindi na ito isang espekulasyon, hindi na ito haka-haka, may totoo ng pagkilos mga kaibigan. Pero may isang malaking problema, hindi pa sapat ang suporta upang ito ay tuluyang umusad sa Senado. Kailangan ng hindi bababa sa 103 na kongresista na mag-e-endorso upang diretso na ito sa impeachment court. Samantala, may mga bulong-bulungan na may ilan pang mambabatas ang gustong magain ng pang-4 na reklamo. Pero sapat ba ito o desperadong hakbang lang? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sino ang nagrereklamo laban kay VP Sara? Sa unang reklamo, ang mga civil society organizations, leader ng simbahan at pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Pangalawang reklamo, ang mga progresibong grupo tulad ng ACT Teachers, Gabriela at Kabataan Party List. At pangatlong reklamo, kabilang dito ang religious groups, pari at mga abogado. Ang lahat ng ito nag-uugat sa di umano'y maling paggamit ng confidential funds na umabot sa daang milyong piso. Pero sapat ba ito upang mapatalsik ang isang Vice President? Para tuluyang maisulong ang impeachment, kailangan may 103 na mambabatas ang pipirma upang diretsyo na ito sa Senado. Kung mangyari ito, hindi na dadaan sa House Committee on Justice. Pero ayon kay Velasco, wala pa kaming natatanggap na additional endorsers. Kung walang sapat na suporta, magiging isa lang ba itong political drama o may susunod pang kabanata? Nang tanungin kung patay na ba ang pang-4 na impeachment complaint, agad itong sinagot ni Velasco. Hindi naman kasi nga anytime 1/3 of the members can endorse it.
can sign a complaint in my presence and then diretso yun sa Senate. Hindi nadadaan sa Committee on Justice. Dagdag pa niya, they're looking for the fast track process. We are still looking for the fast track process which will override all these requirements. Kung mangyari ito, mas mabilis na uusad ang kaso, bypassing the unusual procedures. Pero posible pa talaga itong mangyari? Habang mainit ang issue, si VP Sara naman ay tila walang takot. Okay lang yung impeachment case, ako lang naman ang tinitira. Ako lang iniimbestigahan. Matapang, diretso, walang pag-aalinlangan. Pero sapat ba ang pagiging matatag sa harap ng 3 impeachment complaints? Sa loob ng linggong ito, maaring magbago ang direksyon ng politika sa bansa. Kung may sapat na suporta, maaring mapabilis ang impeachment process. Pero kung wala, isa na namang maingay na usapin na unti-unting maglalaho. Samantala, tayo bilang mga mamamayan, wala tayong ibang magagawa kundi ang manalangin. Ito na ba ang simula ng katapusan ni VP Sara sa politika? O isa lang ba itong bahagi ng mas malaking laro? Ano sa tingin mo, kaibigan? Have mercy, O God, at ipanalangin natin ang mga leaders natin, ang hustisya at maging ang Vice Presidente. Mateo 10 verse 26. Huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi mahahayag. Sa gitna ng kontrobersiya, impeachment complaints at mga usaping politikal, ang katotohanan pa rin ang mananaig. Maaring may mga pagtatangkang pagtakpan ang totoo, ngunit sa tamang panahon ilalantad ito ng ating Panginoong Diyos. Ang ating tungkulin bilang mga mamamayan ay manindigan para sa katotohanan at manalangin para sa katarungan. Ang sitwasyon ngayon ni VP Sara ay nagpapakita ng isang mahalagang aral. Anumang ginagawa sa dilim ay hindi habang buhay mananatiling lihim. Ngunit bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, hindi natin dapat hayaang ang takot o galit ang maghari sa ating puso. Sa halip, ipagkatiwala natin ito sa ating Panginoong Diyos, ang buong sitwasyong ito, dahil siya lamang ang may tunay na hustisya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna namang pagsubok at kaguluhan sa aming bayan, lumalapit po kami sa iyo na may pagpapakumbaba. O aming Panginoong Diyos, ikaw ang katotohanan at walang anumang lihim na hindi mo mahahayag. Kaya naman ipinagkakatiwala namin sa iyo ang kasalukuyang sitwasyon ng aming bansa, lalo na ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kung may maling nagawa, naway manaig ang hustisya. Kung may kasinungalingan, naway ito'y malantad. Ngunit higit sa lahat, turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba at mapanalanginin sa halip na maging mapaghusga. Gamitin niyo po ang sitwasyong ito upang ipakita ang iyong layunin para sa aming bayan. O aming Panginoong Diyos, dinadalangin din namin ang bawat isa na nakakarinig at nanonood ng mensaheng ito. Ibigay niyo po sa kanila ang karunungan upang makita ang katotohanan, ang tapang upang ipaglaban ang tama, at ang kapayapaan upang manatiling kalmado sa gitna ng ingay ng politika. Sapagkat ito'y masusumpungan lamang namin sa aming Panginoon Kristo. Huwag niyo pong hayaan na ang takot at galit ang manaig sa kanilang puso, kundi bigyan niyo po sila, o aming Panginoon Diyos, ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa patuloy na pag-aalaga sa amin, at salamat sa aming Panginoon Kristo na siyang nabayubay sa krus upang may pagkakataon kami na maraming chances na magbago at manumbalik sa iyo. Aming pong itinatalaga ang aming buhay mula ngayon at magpakilanman, at tulungan kami na maging katulad ng aming Panginoon Kristo. At salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patuloy niyo pong gabayan ang aming Vice Presidente, gayon din ang aming Pangulo at lahat ng mga mambabatas at senador. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pag-aalaga sa aming bansa, at salamat sa pakikinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.